Hi guys! Welcome back to my channel, Talk and Tell USA. Ang ating topic ngayon guys is about scammers. Kasi may nagtanong sa akin na bakit daw ang dami-daming mga scammers ngayon. Kahit nandoon sa Facebook, nandyan sa YouTube, lahat naman nga social media meron talagang scammers, which is the internet. So, may nagtanong sa akin, paano ba yun maiwasan ang mga scammer? Alam nyo guys, it is very difficult to stay away from social media because we are in the high technology, like all over the world uses internet, uses cell phone. Kahit yung mga maliliit na bata marunong nang magsi-cellphone. Diba? So, nandito na talaga tayo ngayon sa era na lahat may mga cellphone, social media. Diba? Kasi pag ang cellphone ngayon, it used to be just to use to call. Right? Call and text. But now, no. There is a lot of apps in there that you can use your phone. There is apps for Facebook, TikToks, a lots of games, etc. There is a lot of apps in your cell phone, especially if you have a really good cell phone for example, like iPhone, right? So it is very difficult to stay away from those scammers in social media, in the internet. Pero maiwasan natin 'yan, 'di ba? You yourself, you can protect from the scammer. Ang gagawin mo lang is magstay away ka sa mga link na hindi mo kabisado. Yung mga sinasabi kong link, yung pumapop up sa emails ng messenger nyo. Nagsisend kayo, may nagsisend sa inyo dyan ng messenger, di ba? For example, may messenger kayo. Tapos may nagsend sa inyo na link. Tapos click this link because you are about to win a big money, or you are about to win a ticket, the trip for Hawaii, something like that. Those link or etc. Yung mga link na talagang kakainganyo nga ma-click mo talaga yun na link na yun. Yung talagang matempt ka talaga mag-check those link because they are really good. Like wow, I can win a ticket to Hawaii, airplane back and forth with free hotel, something like that. All those type of link like that they will really want you to click it. So they really put this big advertisement that you can just click it. But don't click it. So this is one of the thing that you can stay away from those scammer. Never click the link that is not legit. Sinasabi, paano ba tumingin ng link na hindi legit or legit? Okay, yung mga link na legit, meron talaga yan na https ... then // then www.tv.com. Yun yung mga tipong link na mga legit. Yung merong http tapos // blah blah blah. So yun yung tipong anon. Pero pag makakita kayo ng say www.cellphone na 123.com, yun, parang maisip mo, bakit to? What kind
kind of link is this? So you have a second thought to click it because you think this is weird link. So that weird, it is weird. So don't click that because that's probably a spam or one of the scam. So another link na probably you can think that it is not legit would start with at lotion www. Tipong mga ganun nga weird. So don't click that because probably, I'm very sure that is not legit. That is a scam link. Maybe virus, you know. Virus link. So, weird link, don't click it. So, pag may link na nag-start ng https:// then www.manelahotel.com, then that's a legit link. Then when you click that link, and then if that message there or the picture of Manila, but then the logo and the picture is like very blurry, like you can't really see it. It's hard to see because it's so blurry, all of that stuff, and then there's a lettering there, there's the note, and it's kind of blurry, then possibly that is also a fake. So don't go there. That's fake. So, yan ang mga sign sa mga unlegit link and also website. Tandaan nyo, kung nandoon na kayo sa website, tapos makita nyo yung mga logos, mga picture na mga blurry, parang hindi siya mahalata talaga. Tapos yung mga telephone number nila na parang hindi mo masyadong mabasa, yun, may chance yan nga, ano yan siya, yung fake yan, fake. So, tapos ngayon, kung nandyan naman kayo, mag-receive kayo ng, di ba, may mailbox kayo, no? Di ba, may mga postmaster, tapos may mga sulat kayo, tapos may na-receive kayo sa sulat. I-open na ninyo yung envelope, tapos, you win sweepstake, 5 million pesos. You win, di ba? Tapos sabi, call this number. Tapos tawagan nyo yung number. No. Don't call that number because I'm sure that is a scammer. So don't call that number kasi iisipin nyo, bakit ako nanalo ng sweepstakes nga hindi naman ako bumili ng whatsoever. Hindi ako bumili ng ticket ng sweepstakes. Wala akong sinalihan ng ganito, ganyan. Bakit ako nanalo? Ba't sabihin nilang, you win this, you win that. Call this number to claim your prizes. Isipin nyo talaga yan. Huwag kayo basta-basta kung magkukall ng number. Isipin nyo muna talaga na bakit ako nanalo nga wala naman akong binibili, wala naman akong sinalihan. So, unang-unang iisipin nyo yan, ha? Pangalawa, ngayon, kung sakasakaling hindi ninyo maisip yan ang sinasabi ko, tapos, tatawagan nyo talaga ang phone number na yon. Tapos, pagtawag nyo, may sumagot sa kabilang line. So, hello? Ito ba si blah blah blah? Kasi ang mga scammers, guys, parang alam na nila kung sino kayo kasi pinag-anuhan na nila kayo. Yung bang parang silang stalking, parang nag-check na sila sa personality mo, yung mga records mo, na-check na yun nila, kaya alam na nila. Ito ba si Miss So and So? Ganon. Tapos ayun, nag-usap na kayo. Tapos sabi, ma'am, pwede nyong i-claim itong money nyo, yung 200,000 pesos nyo, or let's say, for example, mababa lang, gawin lang nating 50,000 pesos. So, ma'am, pwede nyong i-claim ang
50,000 pesos nyo kasi nanalo kayo dito na ditong sweepstakes na yun. Tapos isipin mo, hala, nanalo ako? Ay, wala akong sinalihan. Ay, wala kang sinalihan, ma'am. Pero kami mismo ang nagpili ng mga magiging winner. Kami mismo automatically selected this sa mga name nga nakuha nila sa mga ganito ganyan. So, na-include yung name mo, ma'am. Kaya yun, ikaw ang nanalo. Magaling yan talaga sila, guys. Tapos ngayon, sasabihin mo, wow, nanalo pala ako ng 50,000. Tapos, ayun, di nag-usap na kayo, di ba? Sabihin, oh ma'am, ipapadala namin sa inyo ang money or pwede kayong pupunta dito sa aming studio. But before we do that, I have to get your full information. O, ayan na, nag-umpisa na. Tapos ikaw, excited ka. Hala, bigay-bigay agad ka. Hindi mo iniisip nga, bakit kaya ganito? So, ayun, yung scammer, nagsasabi na nga, what is your full name? O, ikaw, excited ka. Kaya binigay mo yung full name mo. Sabi nga, what is your address? Tapos, hala, excited ka. So, binigay mo yung address. What is your bank? Tapos sabihin mo, ay wala akong bank. It happened to be nga wala kang bank. Tapos sabihin yun nga, paano natin to malalaman, sini mo ma'am kung wala kang bank? Kasi pwede naman namin i-direct deposit sa bank mo. Kasi nga, para madali. Tapos sabihin mo, for example lang talaga, wala kang bangko. Tapos merong bangko yung kapatid mo. Tapos alam mo yung account ng kapatid mo. Tapos na-excited ka, kaya binigay mo yung account ng kapatid mo. Sige, meron akong bangko, ito yung account ng bangko ng kapatid ko. Sige ma'am. So, sige, isulat ko, basahin mo. Ito na si blah, 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 blah. Tapos naibigay mo na, di ba? For example lang yun ha, nga wala kang bangko. Pero kung ikaw may bangko, talaga naman, kukuhonin mo agad, ibigay mo agad yung bangko mo, yung account number mo, yung bank account number mo, so ilista niya, Tapos ma'am, nakuha na nilang bank account number mo, tapos halimbawa kung meron kang pen, hingiin ka ng pen, tapos excited ka, so bigay mo rin yung pen account mo, ganun. Sus, guys, wala na. Tapos ngayon, tapos na ang transaction, no? Sabi na ng scammer, sige ma'am, hintayin mo ng 24 hours. Tomorrow, ma'am, yung napanalunan mo na pera, direct deposit na yan sa bank mo. So, ando na yan tomorrow. Alright? So, talagang excited ka, di ba? You're so very excited because the 50,000 pesos is already deposited in your bank within 24 hours. Now, yung bangko mo, you have 200,000 pesos, okay? Let's say, for example, you have 200,000 pesos. Tapos ngayon, naibigay mo ang account number mo doon sa scammer. Naibigay mo lahat ng information mo doon sa scammer. Tapos, yun, na-access na yun sa scammer ang bangko mo. Lahat ng pera sa bangko mo ay nakuha na sa scammer. Diba? So, excited ka nga, mayroong darating ng pera sa bangko mo, ikaw pala yung nakuhaan ng pera, which is zero balance talaga. So now, kasi wala ka, hindi mo pa alam, diba? So, ngayon, excited ka. So, the next day, ayan na, pumunta ka talaga sa bangko mo, pinuntahan mo ang bangko mo at i-check mo doon kung nandoon na ba yung deposit. Sus, ngayon, nagpunta ka na sa teller. Sabi mo, magkano na ang aking balance dyan? Na-receive ba yung 50,000 nga di-deposit ngayon? Sabi ng teller, ma'am, your bank account here is zero balance. Zero balance. Ayan na. Wala na, biktima ka na sa scammer.
So tandaan nyo yung mga tipong ganun, wag kayong magbigay ng private or for your personal information nyo sa mga taong tumatawag sa inyo nga hindi nyo kilala. Okay? Kasi mga scammers yun, mga fake yun. Tapos yung mga link nyo, huwag kayong magkiklik-klik ng mga link at mag-login kayo doon ng inyong bank account. O sige, login kayo doon kasi nananalo kayo. Wag na wag kayo. Okay? So, yung nagtatanong sa akin, yan, ganito, ganyan ang isa sa mga paraan na hindi kayo ma-scam. Now, third, personally, yung person face-to-face. Merong nagtinda sa iyo ng ganito ganyan, oh, merong akong gold, ibibenta ko sa iyo, ganito ganyan, ang mahal-mahal nito, kaso lang nga, kailangan ko ang pera, kaya ibenta ko talaga sa iyo. Itong gold na to, ay binili ko ng 200,000 pesos. Ngayon, kay I needed money, sabi ng scammer, pero hindi mo alam nga scammer pala to ha. Kasi nga, namimit mo lang yun, ganito, ganyan. Sabi ng scammer, kasi I need the money, I will sell it to you for half price. I will sell it to you for 100,000 pesos. Tapos sabi mo, hala, ang ganda naman yan, no? Nakakamura talaga ako pero wala man akong 100,000 pesos. Tapos ang dami na yung mga pagganon-ganon ng mga scammer. Tapos sabi nga, kasi kay nagustuhan mo talaga itong gold, you really like the gold and it happened to be that you don't have a 1,000 pesos, but then I really feel how you feel about this, so I will just gonna give it to you for 75,000 pesos. Oh, do you think you can afford now? And then the lady says, the buyer says, I think so. Sabi ng scammer, ng seller. Okay, good. So ayan, ito na. Ibigay ko sa iyo to, sabi ng buyer, o bigyan mo rin ako ng resibo ha, nga na-receive mo tong ganito na, yung na-receive mo ang pera tapos na-receive ko ang items, ganon. O ayan, sila, tapos yung name ng mama, hindi yung totoo ha, bigay siya ng resibo tapos nilagay pa yung name pero hindi yung totoo na name. So ngayon, kaya ikaw excited ka dahil 200,000 pesos yung gold. Tapos nakuha mo lang ng 75,000 pesos. So you're very excited. So ayan, nakalimutan mo na mga palatandaan kung totoo ba ito, ganyan. So yun. Wala na biktima ka na, na-scam ka na. So that's the face-to-face scam, yung mga nagsisell sa iyo. Tapos ngayon, wala na, nakuha mo na nakuha ng 75,000. Ang saya-saya mo, 'di ba? Tapos ngayon, sinuot mo. Sabi ng friend mo, ang ganda naman ng gold mo. Sabi mo rin nga, oo nga eh. Nakuha ko lang to ng 75,000 pesos. Samantalang original nito is 200,000. Sabi ng friend mo, oh really? Totoo kaya yan? Di, wala na, nasyak ka na no. Sabi, what? Sabi ng friend mo, totoo kaya yan? Bakit naman super mura naman? Kasi nangangailangan siya ng pera. Totoo kaya yan? Sige nga, patingnan natin sa sa jewelries, sa pawn shop or whatever, yung jewelry store. So, pinatingnan nyo. Sabi ng jeweler, ay, this is fake. This is not a real gold. This is just heavily gold-plated, 24K plated. Wala na. Na-scam ka na. So, yun ang face-to-face scam. So, mag-ingat din kayo sa mga nagsisell out sa inyo ng mga items. Okay? Kasi may mga scammer din yun. Mag-ingat lang talaga kayo. So, number 4. Dito tayo sa number 4. Yung mga love scam. So, meron ding mga babae or even lalaki, parehas lang, na-scam din sila sa kanilang kachat. Diba? Kachat, na-scam din sila. Maraming babae nga na-scam sa mga lalaking Nigerian. This is true.
So, ayan, karamihan sa mga babae na scam. Marami ding lalaki na scam, kaso lang na love scam. Maraming babae nga na love scam, marami ding lalaki nga na love scam, pero majority is yung babae. Pero bakit ang mga lalaki hindi masyadong nagsasabi nga na love scam sila? Kasi nahihiya din sila, guys. Kaya, yes, mostly ang nag-forward to talk about the their scam, mostly woman. Kasi yung mga lalaki, minsan talaga, nahihiya din sila. Pero how to prevent na ma-love scam kayo? Ganito yun, guys. Lalong-lalo na kung chatting online, hindi nyo nakikita yung ka-chat nyo. Okay? Puro lang yan voice. Diba AI, artificial intelligence, ang dami nang gumagamit ngayon ng mga love scam, ganyan. Tapos, kung samantalang magpakita din sila ng mga picture, yung mga kajuwa nyo sa online, pero picture yun ng ibang mga lalaki, or ang ka-love scam mo, babae, iba din yung babae, picture din yun ng mga artista, yung mga magagandang babae sa YouTube, sa mga social media, yung mga scammers, kumuha lang sila ng mga magagandang babae doon or mga magagandang lalaki, gagamitin nila sa kanilang profile, tapos kung mag-send sila ng mga pictures sa inyo, gagamitin ninyo yun, tapos sabihin nila, oh, I am rich. For example, I am rich. So, kukuha sila ng picture ng lalaki na super rich looking and blah, blah, blah. So, ngayon, naniniwala kayo, diba? Tapos, ito na yung mga sweet words. So, nai-inlove na yung babae sa lalaki, super in love na. Tapos, ngayon, pag ang feeling ng lalaki na-in-love na yung babae na gi-chat niya, mag-umpisa na yung panghihingi. Maghihingi yan, sasabihin yan, oh, yung pamilya ko, yung nanay ko, ganito, nagkakasakit, I need money, would you please help me? Yan, nagiging jowa mo na yun dyan, diba? So, yung babae, nagsisend ng money, kukunti-kunti lang ha. Pagkasunod, malalaki na, sabihin na nga, uy, nasunugan yung ano ko, wala kaming pera, pwede mo akong tutulungan. O ayan, tumulong ka naman, kasi nga jowa mo, diba? So, it's your boyfriend already, and you think you love her already, or you love him already, so you already giving them help ko, no? So, ayan, until na 1 year na kayong nag-chatting, tapos hindi pa rin kayo nagkikita talaga, tapos ang nabigay mo na pera, hala, dumating na ng $200,000 or maybe $500,000 depends kung mayaman yon. So, yung iba dyan, nagbinta ng bahay para matulong lang sa kanilang jowa ko, no? And then, sasabihin, o sige, magkita na tayo, pupunta na ako dyan, padalhan mo ako ng pera para pang-process ng aking mga passport, blah, blah, blah. Tapos sasabihin, ito ang total, let's say, sabi, ang total nito lahat is I need $3,000. O ngayon, padalhan ng $3,000, diba? Yung nasa Philippines, padalhan ng $3,000 sa lalaki, ganun. So, ngayon, di ang laki nun, diba? Tapos ngayon, wala na. Nag-process kunuhay, pero hindi pala pina-process. Tapos ngayon, love scam to, we're talking about love scam. Tapos ngayon, sabi ng lalaki, can we talk? We have been already talking in the social media or in the messenger or in the phone for like almost a year, and I have helping you for a lot of money already. Can we talk face to face, FaceTime, like a video call? Tapos sabi ng babae, okay. Tapos alam nyo guys kung anong ginagawa nila. May mga AI na ngayon nga pwedeng picture mo. Tapos na ganyan-ganyan yung ano mo, bibig mo, akala mo kung ikaw yung nagsasalita, pero iba pala yun, AI pala yun. Pero yung picture na sinin mo sa kanya, pinapakita mo, yun ang ginagamit niya, tapos ginaganon-ganon lang yun. Alam nyo ang mga AI ngayon, guys, di ba? Parang totoong taong nagsasalita. For example, si President Rodrigo Duterte. Sabihin mo si President yung mukha, di ba? Pero nag-usap, he's talking about something like this, blah, blah, blah. Pero,
AI pala yun, di ba? Ang AI, makagawa ng mukha mo, makagawa ng mga mukha nga pinapadala mo sa kanya, tapos nagsasalita na rin yung AI, di ba? Pinapasila. Talagang mag-ingat kayo sa love scam. Yung love scam na yun, ha? Yun. Akala nyo, yun ang talaga. Sabihin mo sinasabi mo sa inyong mga kaibigan, yes, I talked to him or her on the video call, and she is real. I see her talking like that right now. I'm talking, but it was the AI, uses by AI, artificial intelligence. So ngayon guys, mag-ingat kayo niyan. Wag na wag kayong magpapadala ng pera, ng super daming pera paulit-ulit kasi boyfriend or girlfriend na nyo ko, no? Pag hindi nyo talaga na-meet ang individual sa personal. As in personal. Huwag kayong maniniwala sa mga video call nga kausap nyo kasi there is a possibility na they were AI. Okay? So, yan ang mga palatandaan ng mga scam. So, I hope nga ma-aware kayo sa mga type ng mga scam. I think I already giving you guys for example. So, if you forget the first and second and third, you can just rewind this video para malaman nyo talaga. Kasi, pag ang scammers ang pag-usapan natin, they are explorer. Nag-explore na sila ngayon anywhere in the world using internet. So be careful, and most of all, we are in AI technology na. Ang dami-dami na talagang AI talaga. So wag kayong maniwala agad-agad. Kasi baka mamaya yung kausap nyong sinabi yung girlfriend mo o boyfriend mo, AI lang pala yun. Okay? So, ayan, sana aware kayo sa mga ganito kasi this is very serious. Ang dami na talagang na-scam at yung iba ay ang laki na ng kukuha ng mga pera sa kanilang mga jowa-jowa. Ang pinakamalaking love scam ngayon ay nasa internet. Yes, nasa internet. So, ingat-ingat kayo guys. That's it for today. I hope this video has given you an information about the scam tactics. Thank you guys, and I'll see you in my next video. And if you think this is helpful, please share it to your friends. And alright guys, thank you so much, and see you in my next video. And if you haven't subscribed to this channel, please click subscribe, and don't forget to click the notification bell for my upload. And I'll see you in the next. Bye-bye!